May mga tao po sa ibang bansa ang nagpadala ng kanilang prayer request dahil sinabi namin sa camping mag-pray yan. Naniniwala po tayo sa United Prayer, sa Prayer of Women. Naniniwala tayo. Ito po yung mga panalangin ng mga partners natin. May mga partners po tayo. Dito po kayo dito sa dito. Na kahit na nasa ibang bansa na sila, nandun po yung patuloy ng pagsuporta nila. Alam niyo, sa totoo lang, yung iba sa kanila, hindi magkaroon ng permanenteng simbahan doon. Sabi ko, ba't hindi na kayo mag-start ng church? Yung iba naman, naghahanap ng katulad daw ng Rema. Sabi ko, may naging sa Pilipinas. Huwag na lang kayo dito. Hindi naman po pwede yung gano'n. Ang dami nito lang. Teka, mag-alis mo na ito pa. Ito pa. Ito. Apat na tao sana huwag niyong hawakan dito sa ano kasi dito talaga yun. Every year, gagawin po natin ito. Alam niyo, hindi open nila sa amin yung mga problema dinadaanan nila. Talagang takit din ang diabo. Ang isang dahilan dito po, dahil sa kanilang giving, yung pag-suporta nila sa amin, talagang inaatake din sila. May mga ano po, may mga nagkakaroon din sila ng mga panaginip na nasasabi nila sa akin, boy, ano po yung sabihin ito? Interpret mo. Linaw. Nagaling sa diablo. May isa po tayong kasama doon na nirerentahan niya isang bahay. Kumukuha siya ng mga magre-rent din. Nakasama niya para sama-sama silang magbayad ng renta. So yung mga kapatid, dumating ang time, yung mga borders niya, nag-alis, sabi niya, hindi ko kayang sagutin mo sa yung lugar. Malaki. Ay, hindi siya ang prayer. So, pray naman kami. Pagkaraan po ng ilang panahon, nakapanaginip siya. Doon sa harapan nila, may isang unggoy na naglalambi-lambitin. Sabi doon ng mayari, sa'yo ba yan? Sabi niya, hindi sa akin yung prayer mo yun. Eh, yung unggoy gusto pumasok sa bahay. Nirespect niya. Kaya sabi sa akin, ano ibig sabihin mo? Eh, simple lang. Gusto pa kaya naman niya, gusto yung giving. Sabi niya, kung patayin. Kung patayin mo. Alam niyo mga kapatid, tuloy may mga ganyan, mga daming ganyan, hindi ko na-focus ng distraction. Mukhang tuloy, pangalan ni Jesus. Jesus name. Pangalan ni Jesus. Sa panaginip niya, sabihin, hindi ko tinatagawin ang mga unggoy sa mga visions and dreams ay mga demonyo. Kaya nangyari yun, realize ko niya, pray ko niya, alam niyo, yung mga borders na nawala sa kanya yun, pinapalitan bago. At sabi niya, pwede na naman ako magbigay tumulong sa iyo. So, obvious na lang na hinahadlangan siya. Dahil ang may tutulong lang nila ngayon ay itok support. Malayo sa Pilipinas. So, ito po yung mga prayer request nila. Hindi ko kayo pinapakamaan tayo. Kailangan stress natin yung kamay natin. Lord, ito yung pangangailangan ng mga kapatiran namin sa ibang bansa. Marada ba siya? Ama, Diyos namin nasa langit, sa pangalan ng Panginoong Hesus, lahat kami ay dumudulog sa iyo.
nang ang iyong mga disipulo ay hulihin ng early Christians. At kinabukasan sila ay parurusahan ng kamatayan. Ang iyong mga anak ay nagsama-sama. Nanalangin sila. And God is a God, a faithful God. Nilabas mo sila sa kulungan. Padalahan din sa heaven. Lord, sa oras na ito, ang mga may prayer request na ito ay naging bahagi ng gawain ito na ikaw ang nagtayo. Amen. Dinala mo sila sa iba't ibang mga lugar upang makibahagi sa gawain itinayo mo sa aming bansa. Lord, ito po ang iyong mga anak sa pamumunahan ay yung mga pastor at mga manggagawa, sa mga elders ng church, brothers and sisters in Christ, nagkakaisa po kamo, nakalihas natin. Nagkakaisa po kami na pinapatungan ng kamay ang mga prayer request na ito. Nagagamitin namin ang authority na ibinigay mo sa iyong mga anak, and this son shall follow those who believe. In my name, saith Jesus Christ, we can cast out demons. In the name of our Lord Jesus Christ, lahat ng pakikialam ng kaaway sa mga prayer request na ito ay aming tinatalian sa pangalan ni Jesus, and by the power of the blood of the Lord Jesus Christ. Tinatalian namin, kinakas out namin, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Bitawan mo ang bawat pamilya, ang bawat anak mo, na mga may prayer request na ito at sa mga hindi nakapagpadala ng prayer request. At Lord, sa oras na ito, nire-release po namin, Panginoon. Nire-release po namin ang blessings, Panginoon. Ang pagpapala, Panginoon, sa mga anak mong ito. Lord, pagpalain mo ang lahat ng hawakan ng kanilang mga kamay. Lord, i-release mo po sila sa gawa ng kaaway. Lord, pag-isahin mo ang bawat pamilya, Panginoon, at lubusang makakilala sa iyo. Lord, pag-isahin mo sila sa isang pananampalataya na nagmumula po sa iyo. And Father, use them mightily rin, Panginoon, sa lugar na kanilang kinalalagyan. And thank you once again for your mercy. Oh, we glorify your holy name. Pinupuri ka po namin at tinadakilan. Salamat po, Lord, sa katugunan. Dahil ang lahat na ito ibigin namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Palakpakan po. Maraming salamat po. Alam niyo ang mga nagpadala nito? Yung mga dating workers na nag 6 months, nag 1 year, ay natapos na nila yun, naging madapat naman silang gawin yun, nakadating sila sa ibang bansa, nakapag-asawa na ng mga foreigner. Hindi na makalimutan. At natutuwa po ako na natatas ako pagka sila sabi nila na, alam mo, Kuya Boy, dahil tinatawag nila sa akin, hindi ako pastor nun. Hanggang ngayon, hinahanap ko pa rin yung espiritu ng tema. Eh, wala naman kasi dito. Sabi, start ka na, naging warrior ka na. Pero yun, sabi ko, matagal rin ang isang hinahanap. Okay na, ano rin naman, yun, kailangan, katangian siguro. Matagal magpalaman. Mahilig pa picture. Alam niyo po, itong minsan kapag nagpe-pray ka, pakikinggan mo rin yung salita na lumabas sa bibig mo eh. Kasi yung pala yung kailangan tama ngayon. Kasi alam niyo, tulad ito, natawag siya eh, kumusta? Kumusta ka? Kumusta? Ano nangyayari na? Gusto nilang kwentuhan mo. Yung pwede nila na nandun pa rin. Hindi naman, lalo sa pasolani. Eh, praise the Lord mga kapatid, sa akin nag-upload yan ang hindi nakalimot kahit kaya. Wala na rito yung nagpapastol pa rin.
At kawagan ako din sabi, ano nangyari? Ano ng balita? Ano? Kwento mo. Mga kapatid, walang isang oras kapag nag-usap kami. Kaya minsan hindi ko sinasagot ako eh. Kasi tatanungin ano nangyari. Alam niyo yung burden niya, wala na siya rito eh. Pero yung bigatin niya, nandun pa rin. At saka ito, mga kapatid, palala ko yung mga nagpo-post sa Facebook. Minomonitor pala lahat niya. At yung mga kapatiran natin na nandun na, magkakasama din sila sa isang lugar eh. May Bible study sila ron, wala ka ng simbahan dahil pa. May mga rules and regulations pala sa pagtatayo ng simbahan. Ngayon, siya ang taga, sabi niya, Sister, kailangan ng magkakampang rin. Siya yung taga-paalala. Yung nasa Europe, kinakausap niya. Yung nasa Australia, kinakausap niya. Yung nasa ibang lugar, kinakausap niya. Siya gusto taga. Sabi siguro yun ang role mo ngayon dito sa ibang bansa. Yung tipunin mo sila, yung mga nasa Canada, pinapaalalahanan niya. Pag meron siya nakikita na parang nanlalamig na, ay kukontakin niya, tawagin niya. Papastor pa rin. Siya yung minomonitor ko niya yung mga pinopost niya sa Facebook. At kapag meron siyang question, tatanungin ako, sabi ko, hindi ko alam. Sabi ko muna. Kailangan niyo malaman na doon yung concern yan sa nangyayari sa akin. Kasi niyo, lagi siya nakalike. Yan, sa kabilanda ko, na-atake siya na ako. Isa sa mga prayer request na ito, sabi niya gano'n yung kapatid ko, panalangin niyo kasi operahan. Isa kapatid ko, panalangin niyo gano'n kasi ina-atake sila ng kaway, bakit? Tumutulong eh. Kasi isa yun sa bilang simbahan, hindi naman mahal ang manalangin. Ayaw mo ba? Hindi lang yun. Kunti nga lang nagbigay. Next time yan, kakapal na yan. Kaya pati mga lokal, lalagay na rin. Kaya po palagi mag-prepare siya. Kaya ngayon, mamaya, beningin ka na din. Dami envelope na. Kasi ni-restrict lang muna namin sa mga taga-pro. Si Ate Luz ang facilitate niyan sa Facebook. So praise the Lord. Hindi pa tayo tapos. Babalik po tayo sa mga natin. Divided